Bongbong bangag yan. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Pangulong Duterte, tinawag na bangag at adik si BBM. Yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon guys. Simula nung rally sa Davao kahapon, di ba? So alam naman natin talagang controversial 'yan. Pero sinupalpal naman siya ng PDEA. And guys, 'yan ang pag-uusapan natin ngayon. So sinabi kasi ni Pangulong Duterte na dahil kaibigan kita, sabi niya, ayaw ko sanang banggitin ito. Di ba? Kaso sabi niya, nang himasok kayo kagad. Di ba? Kaya meron tayong presidente na bangag noon at bangag pa ngayon, drug addict ang ating presidente. Sabi niya guys, di ba? Kaya talagang masusing inabangan ng taong bayan ang rally ni Digong dyan sa Davao na sinabayan ng Bagong Pilipinas naman ni BBM sa Luneta. So bago yan guys, panoorin muna natin yung mismong sinabi ni Digong sa pagtawag na bangag kay BBM. Alright? Pasok, Digong. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susundod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Maburo lang ako namang nagmamakawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam niyo yan. Lalo na yung sa Malacanang. Alam niyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang ina yan. Ayun ang... So yun guys, napanood nyo, di ba? So kung talagang hindi ka nagsusuri at talagang supporter ka ni Duterte, tuwang-tuwa ka talaga dyan guys, di ba? Nakita natin sa Davao, talagang paalakpakan pa. Nung sinabing bangag ka, Bongbong Marcos, sabi niya, di ba? So, pero siyempre tayo, hindi tayo basta-basta naniniwala dyan. Dahil nga, alam naman natin, itong si Digong, marami rin sinasabi na hindi totoo.
So kung maglabas siya ng ebidensya, sana, di ba? Nung sinabi niya yan, may hawak siyang ebidensya, mas kapanipaniwala sana yun, guys. Mas kapanipaniwala tayo. Kagaya ng sinasabi nilang pulburon video, di ba? Na kinalat ng mga supporter niya. Tapos siya, kumakain pa ng pulburon, si Sara nagbibigay ng pulburon. Ganon din si Pulong, di ba? May pasalubong na pulburon. So, kung ganun-ganun lang, siyempre hindi tayo basta-basta maniniwala. Tayo guys, di natin kinakapihan si Bongbong Marcos na ating presidente. Diba? Sinasabi natin dito, kung totoo yan, susuportahan natin ng mga Duterte sa kanyang pahayag. Pero kung wala siyang nilalabas, hindi tayo mapapaniwala dahil hindi tayo kampi kanino man sa kanila kung hindi naman sila nagsasabi ng totoo. So, unang-una, diba, ang sabi niya, dahil kaibigan kita, sabi niya, di ba? O kakilala, kaya hindi kita binanggit nung panahon na yon. Kasi sabi niya guys, nung mayor pa daw siya, doon niya nakita ang listahan ng narcotics. Ang tanong din to, meron kaya siyang access sa PIDEA? Di ba? Kung mayor siya, nung panahon na sinasabi niya. Kasi mayor pa lang siya, hindi naman sa presidente nun eh. Siguro nung naging presidente siya, pwede, di ba? At talagang pinakita niya noon na may hawak siyang narco list na mga listahan ng lahat ng mga politikong nasasangkot sa drugs. Pero ang tanong dito, kung alam niya na pala, di ba, nung 2022 election, di ba, bakit hindi niya sinabi nung time na yon? Porket ba yung anak niya, di ba, nagtandem sila ni BBM, ni Sara, hindi niya na ginawa yun? Akala ko ba para sa bayan siya? Kung para sa bayan siya, kailangan isakripisyo niya yung anak niya. Dahil kung naniniwala siya, di ba, siya rin na nagsabi na weak leader itong si BBM, dapat nung time ng kampanya, sinabi niya na to, malaking impacto kay BBM just in case. At dapat nag-endorse din siya ng politiko niya, di ba? Kasi hinihintay din siya na i-endorse siya ni BBM kasi nandiyan si Sara. Hindi niya tinaas yung kamay at wala siyang in-endorse. Nagsawalang kibo na lang siya, nanahimik na lang dahil nga si Sara tumatakbong Vice President katandem ni BBM sa Team Unity. Pero ngayon, nagtataka tayo, di ba? Bakit siya maingay? Di ba? Bakit siya maingay? Pero ang ano dyan guys, kayo sa tingin nyo, bakit siya maingay? Dahil ba dito sa gulo ng Romualdez at ni Sara? Di ba? Tambaluslos na sinasabi nila. Kasi kung isipin mo guys, di ba? Hindi siya nagsalita noong election. Pero nung tinanggalan na ng confidential fund, itong si Sara Duterte, di ba? Nag-umpisa na doon, umatake sa Kongreso, sa gobyerno ni Marcos, at sumunod doon, di ba? Dahil talaga namang maraming nakaniwalang tao doon. Kaya nga nung nakita yung survey last year, lahat bumagsak si Sara Duterte. Sa lahat ng survey, bagsak performance, trust rating, lahat yan bumagsak guys. Nakita naman natin yan, di ba? Binlag din natin ang lahat ng yan. Sumunod doon, nung nakaraang taon, itong pagpasok lang ng taon na to, si Pulong naman. Di ba? 51 billion naman ang hinahanap sa kanya ng taong bayan dahil sa kanya nakuwang pondo simula noong 2020 hanggang 2022 dahil sa kanyang tatay na binigyan daw siya ng 51 billion na pinag-uusapan niya yun, di ba? So mula noon talagang hindi na siya tumigil. Hindi lang yan, pati yung pagpasok ng ICC. So ibig sabihin dahil tinatamaan na sila, kailangan na rin niyang bumanat sa kay Bongbong Marcos, di ba? So nakita nyo guys, kasi kung talagang para sa bayan ng hangad mo, kaya kakilala mo yan, kay kaibigan mo yan, dapat hindi mo yan sinasanto, di ba? Kung para sa bayan ka kung ano yung tama, dapat doon ka. Kaya kaso ang problema, siya mismo nagsabi, dahil kaibigan niya at kakilala si BBM, hindi raw niya sinabi, di ba? So tapos yun guys, wait lang po. Buso, i-taking banyo yung sikan. Sige boy. Ayan guys, tinignan ko na yung aso ko, di ba? Sorry guys. So dahil dyan guys, marami nga naniwala, pero nasupalpal din siya kagad.
ang agad nilabas ng PIDEA na nilinis ang pangalan ni Bongbong Marcos, di ba? So paano nga naman yung hindi kakilala ni Digong? So ibig sabihin guys, lumusot na lang, pinalusot na lang niya, di ba? Kasi kakilala niya eh. Eh yung hindi niya kakilala, yun ang mga maraming nangyari. Lalo na dun sa drugs o war on drugs niya, di ba? Nung nakaraang administrasyon niya. So ito yung statement guys ng PIDEA na nilinis, hinugas, binanlawan guys, sinabon pa ang pangalan ni BBM. Sabi dito, PIDEA, President Ferdinand Marcos Jr. was never in our watch list. Hindi raw siya nasangkot. Diba? The Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA categorical states that the President Ferdinand Marcos Jr. is not watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010, then 2013 to 2016. PIDEA, on the other hand, was activated on July 30, 2002. When the PIDEA was activated in the established in the National Drug Information System or NDIS, which is still the existent today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering inputs from counterparts in both of law enforcement and intelligence agency pursuant to its mandate under the Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 of PIDEA. So, yan guys. In this worthwhile, note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list was then initially called the narco list, sometimes referred as Duterte list. And upon continuing validation, it became Interagency Drug Enforcement Database or IDID. The name of the President Marcos is also not in the said list. Based on all foregoing facts, the PIDEA assert that President Marcos Jr. was never in the list. So in case malinaw, di ba? Hindi raw talagang na ilagay yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon guys, sunog yung mga nagsasabi na si President Bongbong Marcos ay nasa listahan ng narco politics ng PIDEA. So ano to guys, di ba? Nagsisinungaling lang ba siya para siraan si Bongbong Marcos, di ba? At ito naman PIDEA, di ba? Naglinis kaagad ng pangalan ni BBM. Pero nung panahon ni Duterte, nasaan ang PIDEA, guys? Hindi natin halos maramdaman sa mga ganitong kalakaraan nila. Pero ngayon, talagang nagsalita. Dahil nga presidente na si Marcos at wala na sa pwesto itong si Digong. Pero nasa pwesto si Digong, tingin natin, hindi naman nila kayang gawin yan, di ba? So, ganun pa man, siyempre, based pa rin tayo sa kanila. Dahil sila may hawak ng record, so naglabas sila ng statement. So sabi nila, malinis daw yung pangalan ni BBM, hindi siya nasangkot sa ano pa mang narco list na yan. Kaya tayo guys, di ba, bilang isang mamamayan, nagkakagulo sila ngayon, Marcos, Duterte, Romualdez, di ba? Habang ang taong bayan, hirap, di ba, sa taas ng presyo ng bilihin, sa inflation at kung ano-ano pang mga problema ng ating bayan, eto sila ngayon. Balik na naman tayo sa kaguluhan. Sa tingin nyo guys, meron kayong mga investor na pupunta dito kung nakikita nila ang gulo ng ating bayan? Tayo kawawa dito, di ba? Tayo ang kawawa dito.
Kaya magsuri tayo guys ha, huwag kayong papalin lang sa mga nagsasabing ganito, di ba? Kahit si Duterte nagsasabi niyan, magsuri pa rin tayo kasi sila tapos na kasi yung ano nila eh. Tapos na yung panahon niya, dapat binigay niya na lahat, binuhos niya na nung panahon niya, 6 na taon. Pero bakit ngayon, tila baga, siya yung kumukontra sa team unity ng kanyang anak na ngayon ay unti-unti nang nawasak dahil ba sa kanilang personal na interest sa kanilang pamilya dahil talagang bugbog sarado na ang Duterte sa mga controversial na hindi rin naman nila may paliwanag. Di ba? Kagaya 51 billion hanggang ngayon, hindi sinasabi ni Pulong kung saan-saan yun dinala. At itong si Sara, yung 125 million na confidential pa hanggang ngayon, di ba? Nasa proseso pa rin. Hindi pa rin natin alam kung ano nangyayari. At yung ICC, nasasangkot din ng kanilang pamilya, di ba? At itong lahat ng mga controversial na to. Kaya magsuri po tayo guys, bilang isang ordinaryong Pilipino, huwag tayong basta kakampi sa pamilyang mga dynasty na to na ayaw bitawan ng kapangyarihan, gusto sila-sila na lang, di ba? Sila-sila na lang. Paano na naman tayong taong bayan? Kaya sa darating na eleksyon, lagi ko sinasabi, magsuri po tayo sa mga mahalagang issue ng ating bayan. Huwag po tayo maging panatiko dyan sa mga nasa pwesto dyan o galing sa pwesto at bumalik pa rin sa babalik. Gusto nila bumalik sa pwesto, di ba? So, magsuri po tayo para sa ating inang bayan. Huwag sa mga taong ganitong siraan ng siraan. Napakagulo nila. Na unity daw sila, pero ngayon, wasak na silang lahat. Nagsisiraan na, batuan na ng batuan. Alright guys, hanggang dito lamang po guys. Kayo, ano sa tingin nyo? Di ba? Ano sa tingin nyo? Comment down below kayo. Nagsisinungaling ba si Duterte? O yung PIDEA ang nagsasabi ng totoo? So malaya po kayo, abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much po.